Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. The book that we're gonna learn today is in the book of Habakkuk. The book of Habakkuk. And we can find Jesus in this book. Saan natin makikita ang ating Panginoon Diyos? A 3-chapter book, not so long chapter. Maiksing chapter lang ito, pero how can we find Jesus Christ in the book of Habakkuk? Saan natin makikita? Saan natin matatagpuan ang ating Panginoon Diyos? I'd like us to read this verse in the book of Habakkuk chapter 3, 17 to 19. Habakkuk chapter 3, 17 to 19. Though the fig tree may not blossom, nor fruit to be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the yields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high heels. Basahin natin sa Tagalog. Napakaganda po nito. Bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Ang lalim ng verse na yan. Totoo po. Malalim, powerful, inspiring, and encouraging. Hindi lamang po ako nai-inspire sa verse na yan. The verse will inspire all of us this morning. Lahat tayo palalakasin ng verse na yan. Napakagandang verse na yan, mga kapatid. Habakkuk lived with a burden. Si Habakkuk, sa Tagalog, gano'n natin i-pronounce si Habakkuk, siya'y nabuhay sa napakaraming sama ng loob. Napakarami niyang burden. Napakarami niyang dalahin sa kanyang dibdib. Napakarami niyang reklamo. Hindi yung reklamo na nakakainis, pero yung mga tanong. Napakarami niyang tanong sa Panginoon Diyos. It is a day when hope was almost gone. Yung pag-asa, wala na. Ito yung mga panahon na hindi mo na matanaw ang pag-asa. Yung sabi nga nung kanta, malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Ito yung senaryo. Ito yung kalalagayan ni Habakkuk ng time na yun. Na para bagang napakalayo pa ng umaga. It seems like morning is so long that we cannot wait to see the morning. And hope is gone. Yan ang kalalagayan ng Israelites. Yes, that's true. So yung prophecy ni Habakkuk begins with a heartfelt and honest question. Naging honest lang siya sa Panginoon Pero galing talaga sa puso niya yun. Kumbaga, dinibdib niyan talaga yung pakikipag-usap niya sa Panginoon Diyos. Kaya kung mapapansin natin, in the book of Habakkuk chapter 1 verse 2, sabi niya, O Lord, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? O Lord, how long shall I cry? May kasunod yun. And you will not hear. Nakita mo yung desperation ni Habakkuk. Yung kanyang iniisip na wala ng pag-asa. Sabi niya dito, O Yahweh, Lord, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ko iligtas sa kaharahasan?
he was not just talking about himself, but he is talking about in behalf of the Jewish people. He is talking in behalf of the people, the children of God. Ito ang mga propeta noon. Sila yung nakikipag-bargain, sila yung nagmamakaawa, sila yung umiiyak not for themselves, but for the Jewish people, for the entire children of God. Kasi kung iisipin mo, how could a holy God who had called Israel as His own chosen people, sinabi naman talaga ni Lord, ito ang aking bayang banal, ito ang aking mga anak, chosen people ko ito. Pero bakit nangyayari sa kanila yon? Deuteronomy chapter 2 verse 10. Apple of his eye. Pag sinabing apple of the eye, ano ibig sabihin? Favorite ka. Ibig sabihin may special role, may special favor ka. Pag sinabing apple of the eye. Sa trabaho natin, ayan, kahit pumasok ng late yan, paano apple of the eye ng boss natin yan? O si person A, si person B, kahit anong paggagawin yan. Kasi apple of the eye naman siya. Ibig sabihin, merong special treatment sa iyo. That's true. In the book of Deuteronomy, when I was searching, looking for this, oo nga naman So you have to really analyze. Teka muna, ito si Habakuk, itong propeta na to, bakit ganito na lang yung kanyang sama ng loob? Bakit gano'n na lang? Samantalang sinabi nga naman ng Panginoon na kayo ay aking bayang pinili. Kayo ay aking mga anak. Pero bakit nangyayari nga ba ito? Even though they are the apple of the eyes of God. Bakit ngayon ina-allow ni Lord na itong mga paganong Babylonians na ito, since God states that the Jewish people are His chosen people, His apple of the eye people, why is God allowing these Babylonian pagans to brutally massacre the masses of Jews? Ang tanong ko, bakit hinahayaan ni Lord na patayin ng mga Babylonians itong mga anak niya? Niraransak ang bahay, they besiege them, and ultimately, they destroy the city of Jerusalem. Teka muna, Lord, kala ko ba paborito mo kami? Kala ko ba anak mo kami, Lord? Pero bakit nangyayari ito? Let's pause for a while. Ang tanong sa atin, is it happening to us? Lord, akala ko ba anak mo kami, followers mo kami, born again Christian kami, Lord. Pero why do you allow this? Lord, bakit nangyayari ito? Bakit sinisira nila? Winawasak nila itong ating templo? Lord, bakit hinahayaan mong makapasok yung mga taong ito na sumisira sa body of Christ, na sumisira sa iglesia mo? Lord, bakit? Bakit nangyayari? Anak mo kami, di ba? Itong ginagawa namin para sa iyo. It happened to them. In their minds, nung kinuha sila ng mga Babylonian, there might be some questions in their mind. Bakit ganito? Kala ko ba mga anak tayo ni Yahweh? Kala ko ba yung favor, we are apple of His eyes, pero bakit kita mo nakatali tayo, ang daming namatay sa atin? If we are honest, kaya alam mo yung pag nagbabasa tayo ng Bible, the Bible will inspire us. So minsan magtatanong ka, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit inaalaw mo to mangyari sa akin, Lord? Nagsiserve naman ako sa iyo. Nagpapakatotoo naman ako sa iyo, Lord. Dineclare ko pa nga, I am your child. I am your child. We are your children. Pero bakit, Lord, itong Babylonian na ito na walang ginawa kundi manira, sirain ang katawan ng Diyos, sirain ang iglesia, bakit inaalaw mo to, Lord? Why do you allow this? And if you don't read your Bible, you will live with full of questions in your mind. So when I was meditating this early morning, then I saw the vision of the Lord. Oo nga, no? Totoo nga pala ito, no? If we were just be honest, and most of us have asked the similar question, when we were living in a moment when it seemed that hope was gone, ni-revealed ni Habakuk, there are some realities that we can learn in this book.
And everyone who is in desperate situation right now that needs hope. In Habakkuk chapter 1, we see that hope subsides when we focus all our attention on our problem. That's true. Isa yan sa dapat nating matutunan. Alam niyo ba, yung pag-asa natin sa Panginoon Diyos, yung pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, lumalabnaw, nawawala, nasa sidetrack, naliligaw. Pag ang focus natin yung problema, pag ang focus natin yung nagbibigay ng problema, pag ang focus natin yung nagiging resulta ng problema, you don't focus on the problem, you focus on the problem solver. Sino yon? Si Jesus Christ. You focus on Jesus. And Jesus will make a way. Jesus will clear the path. Walang maliit, walang medium, walang large na problem sa Panginoon. They are all the same in the eyes of God. Kaya tayo minsan nadederail tayo, nadidefocus tayo. Bakit? Kasi we focus on those things which is unnecessary. We focus on the necessary things which is serving the Lord, praising the Lord, worshiping the Lord, and obedient to God. Ang problema nandyan yan. The reality of life is this: hindi mauubos, matatapos, mababawasan. Andyan lahat yan, mga kapatid. I'm telling you this. Nandyan yan. At dumadating yan para mawala ka sa focus. Mawala ka sa focus ng paglilingkod mo, mawala ka sa focus ng pagsaserve mo, mawala ka sa focus ng pananampalataya mo, because the devil wants to steal, to kill, and to destroy all of us. And once we are out of focus, ayun na. Unti-unti nang gagapang. I-snatch ka na ng kaaway kasi na out of focus ka na. The message yesterday is a very timely thing. Tignan ninyo ha. Tignan ninyo kung paano na out of focus si Habakkuk. I'll show you here. Natuto tayo kay Habakkuk, matututo tayo ngayon. Habakkuk chapter 1 verse 2 and 4. Tignan nyo ha. Nag-focus si Habakkuk sa problema. Okay. Na-desperate siya. Habakkuk chapter 1 verse 2 and 4. How long shall I cry, and you will not hear, and you will not save? The law is powerless, and justice never goes forth. Diyan nag-focus si Habakkuk. Diyan siya nag-focus. Pero tignan ninyo ha, basahin natin sa Tagalog. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Hindi ba may halong panunumbat yan? Di ba may halong desperation yan? Sabi niya, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Parang sinasabi ni Habakkuk, wala ka bang gagawin? Titignan mo lang ba ako? Are you just gonna look at me? Are you just gonna stare at me? Are you not doing something? Are you not gonna do anything to help me? How long shall I cry? Kasi desperate na siya eh. O tuloy natin. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Kasi nga, pinagpapapatay na sila. Wala nang magawa yung mga defense nila. Wala nang magawa yung kanilang mga sundalo o mandirigma nila. Wala na. Hindi nila maipatupad yung mga law. Sabi niya, ang batas ay walang bisa. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Again, pause. Nangyayari ba ngayon yan? Yeah. It happens. It always happen. Yun daw masasama, natatalo yung mabubuti. Nababaluktot daw ang katarungan. Nakita nyo kung kaano ka-desperate.
Sinisigaw na, alam nyo, the way he speak to God, the way he spoke to God about his cry, about his burden, hindi siya bumubulong dito. Sumisigaw si Habakkuk dito. He was asking what many people is asking God today when they are facing a crisis or a situation. Even me as a pastor, I ask God, Lord, hanggang kailan sila gagawa ng ganito? Lord, hanggang kailan nila gagawin to sa akin? Lord, hanggang kailan? Sino pa? Ilan pa sila? Gaano pa sila karami, Lord? And maybe you are asking that too sa Panginoon Diyos. Lord, hanggang kailan ba matatapos tong problema na ito? Sino pa ba itong mga tao na ito na gagamitin ng kaaway para ako'y ganito, mawalan ako ng trabaho, mawalan ako ng ganito, mawala sa akin ng mga bagay. Lord, hanggang kailan? And we are asking God, where are you, God? Why don't you do something, Lord? Yes, normal sa atin yan. Lord, bakit wala kang ginagawa? Lord, ipagtanggol mo naman ako, Lord. Lord, ikaw ang magpahayag ng katotohanan. Lord, do something. Do we experience that kind of situation na para bang, Lord naman, wala ka bang gagawin? Wala ka bang sasabihin sa kanila, Lord, alam mo kung ano yung tama at mali. Lord, where are you? That's a question to us. That's a question that we give to God. Hindi ba? But Jesus is our hope. Hope has its own way of slowly manifesting in your life when we focus all of our attention to Him. Hope can be gone. Hope can quietly slip away when we focus all our attention on our problem. Yung pag-asa natin nawawala. Yung pag-asa natin nakakalimutan natin. Pag nakafocus lang tayo sa problem giver, sa problem, the result of the problem, and the situation of the problem, yung pag-asa nawawala. Yung hope natin is slipping away. But if you focus on the problem solver, hope will terminate every problem. Hope will execute His power upon our life. Kagaya ni Habakkuk, it leads us to ask a multitude of questions. Kagaya ni Habakkuk, it leads us to ask many questions that have no real satisfactory answers. Na marami tayong mga tanong na para bang hindi tayo nasasatisfy, na hindi tayo sinasagot. But the prophet lifted up his eyes in chapter 2. Ang ginawa ni Habakkuk, itinaas niya ang kanyang mga mata para ipakita sa atin na ang pag-asa sa Diyos nagmumula. That hope clings to God's promises. Yun ang lagi nating i-meditate. Yun ang lagi nating i-meditate na ang Panginoon Diyos nangako sa atin. Yun ang pag-asa natin. Natutuparin ni Lord yung pinangako niya sa atin. God reminded him that his vision was chapter 2 verse 2 to 3. Sabi ni Habakkuk dito, yet for an appointed time, through it tarries, wait for it, because it will surely come. Tapos ang boxing. Marami ba tayong tanong? Marami tayong mga tanong sa isip natin. Marami ba tayong ibinabalik kay Lord na, Lord, are you not gonna do something? Where are you, Lord? Yung hope natin nawala. Yung hope natin lumabnaw. Yung hope natin hindi natin makita kasi nagfo-focus ka dun sa nangyayari. Mag-focus ka sa gagawin ni Lord. Huwag kang mag-focus sa nangyayari. Mag-focus ka sa mangyayari. Kasi may gagawin si Lord. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Ano yung hope? Yung promise ni Lord na nireceive mo. I am a child of God. I am a new creation. My hope is in you, Lord.
My hope is in Jesus. Ang ganda nun, ano? Sabi niya, kung madelay man, hintayin mo. Hintayin mo. Bakit? It will surely come. Yan ang tinatawag na comforting promise. It will surely come. Yan ang assurance ng Panginoon Diyos. Gaano man karami ang tanong natin sa Kanya, no matter how many questions, no matter how many arguments you left to God, ang sasabihin lang sa iyo ni Lord ganito, madelay? Akala mo lang delay. But it will surely come. Dadating yan. Our hope, yung pag-asa natin, we can rest on the truth that what God promises, He will surely fulfill. Kapatid, in the kingdom of God, tayong mga Kristiyano, I'll tell you this, we live by promises, not explanations. That's true. We live by promises and not by explanations. Yan ang rule sa kingdom ni Lord. Gandang i-post niya, in the kingdom of God, we live by promises, not explanations. Hindi natin pwedeng tanungin si Lord, Lord, teka muna ha, paliwanag mo nga muna sa akin ito bago ko gawin. Okay naman ako, Lord eh. Convinced naman ako, Lord, pero can you just explain it to me a little further before I proceed with what you want me to do? Lord, I'm satisfied. Yes, I am. Thumbs up nga ako, Lord. Pero at least gusto ko lang malaman, Lord. Can you just please explain it to me? We don't live by that. We live by promises. Pag sinabi ni Lord, gawin mo. No questions asked. Kasi may pinangako naman si Lord eh. I will never leave you nor forsake you. And my God shall supply all your needs according to His riches in heaven. Diba? Sabi niya, test me on this. If I will not open the floodgates of heaven. Lahat yun, puro pangako yun ha. At ginagawa ni Lord yun. Ginagawa ni Lord yun. Sabi niya, pumunta ka ron. Gawin mo yan. Gawin mo lang. Oh Lord, teka, gagawin ko to. Pero konting explanation lang, Lord. Just to suffice my doubts and my worries. Sabi ni Lord, gawin mo nga. Di ba pinangako ko sa'yo, I will never leave you nor forsake you. Si Naaman sa Book of Kings, 2 Kings chapter 5. Okay. Naaman almost missed his cure because he was looking for an explanation. Gusto niyang gumaling. Okay? Gusto niyang gumaling kasi meron siyang ketong. So when God gave him a promise na kung ilulubog mo yung sarili mo dyan sa Jordan River, 7 times, lulubog, lilitaw, magagaling yung ketong mo. Yung leprosy mo, gagaling. Pero ginawa niya, sumunod siya. Though there was no explanation, but he obeyed. Kung hindi niya sinunod yun, sabi niya muna, teka muna. Ano namang significant no na maglulubog litaw ako sa Jordan River? Ano yun? Wala man lang ba akong gagamiting dahon na itatapal? That is the same water that we use whenever we pass by sa Jordan River. Anong significant yan? Paano ako gagaling? Paliwanag mo nga sa akin, Lord. Sasabihin ni Lord, may nilagay akong ngayon dyan, formula. Doon ka sa part na yun kasi binudbud ko rin yung powder. Hindi ganun eh. Ano sabi sa kanya ng propeta? Pumunta ka ron sa Jordan River. Lumubog ka ng 7 times. Though he needed an explanation, but he obeyed. There will be times in our life when all we have are the promises of God. Survey lang. And I want all of us to be honest. Kasi alam niyo, bilang pastor, this is how I live. At tayong mga Kristiyano, may mga point ng buhay tayo. Dumarating tayo sa punto ng buhay natin na walang-wala na tayo. Dumadating tayo sa point ng buhay natin na hinang-hina na tayo. Pagod na tayo. Up to the point na sawang-sawa na tayo sa nangyayari sa buhay natin.
At ano na lang ang natitira sa atin? Yung pangako ng Diyos. Ilan sa atin dito na dumating tayo sa point na yan na naubos ang lahat? Yung pag-asa natin, bagsak na bagsak na. Pero na-realize natin, ang tanging natitira na lang sa atin, yung pangako ng Diyos. Can I see an amen? Nandun ka sa hopeless situation mo, pero ni-remind ka ni Lord, di kita iiwan, di kita pababayaan. How many of us have experienced that? Na ang natitira na lang sa'yo, pangako ng Diyos sa buhay mo. Ilan sa atin na naka-experience yan? How many of us are experiencing that kind of situation in life na parang, Lord, wala na talaga. Lord, wala na po. Wala na pong natira, Lord God. Ang natitira na lang sa akin, Panginoon, yung pangako mo sa akin. That's true. That you are in a situation na hindi mo na kayang umahon sa sarili mo. Hindi mo na kayang tulungan ang sarili mo. Wala nang taong kayang tumulong sa iyo, pero pinaalala sa iyo ng Panginoon. Teka muna anak, di ba pinangakuan kita? Yun ang panghawakan mo anak. Yun ang panghawakan mo. Yes, they can do a lot to you. But I can do more than that to you. Kasi may pangako ako sa iyo. Alam niyo mga kapatid, hindi natin kailangan ang pangako ng mga tao sa buhay natin. Ang panghawakan natin, ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, ang pag-asa ng Panginoon dumarating sa atin. Hope comes when we cling. When we cling. Hope comes when we depend. Hope comes when we have faith to the promises of God. Dumadating ang tulong. Dumadating ang pag-asa pag tayo'y nananangan sa pangako ng Diyos. But there is more. There is more. Hope realizes that God is in total control. Totoo yun. Yung pag-asa natin, papasok sa isip natin yan. Marirealize natin yan na hindi. Si Lord pa rin na may control sa nangyayari. Si Lord pa rin na may control sa church. Si Lord pa rin na may control sa family ko. Si Lord pa rin na may control sa trabaho ko because I have that hope that God will fulfill His promises to me. Ito na, sabi ni Habakkuk. Habakkuk chapter 2 verse 20. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Pinangaralan niya yung sarili niya. Teka muna, bago ka magsisisigaw, bago ka magalit, bago mo tanungin, bago mo sumbatan ng Panginoon Diyos, the Lord is in His holy temple. Ano sabi niya rito? Si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo. Tumahimik ang lahat sa harapan niya. Manahimik ang buong sanlibutan sa kanyang presensya. Tapos, ano problema mo? Ano kino-complain mo? Kanina ka pa dyan, nag-iiyak ka. Ano yan? Ano sinasabi mo na yan? Dapat mong malaman na ang Panginoon Diyos nakaupo sa kanyang banal na templo. God is in control. God is in control. Hope assures that God will never abandon His throne for us. He is still in control. Makikita man natin na evil may triumph, may appear to triumph. Nakikita man natin na yung kasamaan. Nakikita rin na nanalo. But it's just for a while. It will not last. God still reigns over men. And our hope put its faith in this what? Honored truth na tinatawag. Christ is our hope. Christ can see tomorrow, but we cannot. So ano sabi ngayon ni Habakkuk? Tinapos niya yung libro.
tinapos niya yung propesiya niya. Nag-umpisa sa reklamo, pinatahimik ang sarili. Basahin natin. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. He concluded his book with a confession. Sabi ni Habakkuk, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, the olive may fail, and the fields yield no food, no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high heels. This is the same man who began his short book by what? Complaining in the face of God, and his hope is almost gone. Siya rin yung nagsabi nung una na wala ng pag-asa. Siya rin ang nagsabi na mananangan ako sa Panginoon. Now he had found hope in the Lord, and he could see what will happen. Kaya ano matutunan natin dito? He could say the two I wills. May two I wills dito. Ano yun? Sabi niya, I will, in verse 18, I will rejoice, I will joy. O kahit anong ginagawa nila sa iyo, kahit anong ginagawa nila sa atin, ano man ang sinasabi, ginagawa, iniisip nila sa atin, I will rejoice, I will joy. Magdiriwang ako. Magdidiwang ako. Ang kasiyahan ko'y nasa Panginoon, hindi nasa inyo. May two I wills dyan at merong two he wills in verse 19. Ang ganda ng verse. Sa verse 18, two I will, it speaks to us. Yung two he wills, it speaks to the Lord. Anong sabi ni Habakkuk? He will make my feet like deer's feet. He will make me walk on high heels. Ano ibig sabihin nito? He will enable me like the deer to walk up high up on a mountain climb. And any obstacles that comes my way, I will be able to stand and endure, mga kapatid. Kaya kung mapapansin ninyo yung paa ng deer, hindi nyo ba nakikita yan sa mga documentary film, yung mga National Geographic? Magtataka kayo yung mga deer, umaakyat dun sa napakatarik na mga bundok. Kasi maisingit lang nila yung kuko nila, nakakatayo na sila. Kaya hindi sila maabot ng mga predators, yung mga kakain sa kanila. Kasi pag nagpaka-gilid-gilid na sila ro sa bundok on a steep mountains, rocky mountains, maisingit lang nila yung kuko nila, survive na sila. Yan ang sinasabi ni Habakkuk, bibigyan tayo ng paa na parang usa. Walang obstacle, maisingit lang natin yung paa natin, matibay na tayo, makakatagal tayo. God will lead us on a higher ground. Hope lives in the lives of each and every one of us when we realize that the truth of those phrases. Ano yung small phrases na yan sa verse na binasa natin? And even in the entire Bible, we can see, and it came to pass, lilipas din yan. Mapapagod din sila. Mangangayaw din yung mga yan. Pag nakafocus ka kay Jesus Christ, magsasawa rin sila. Pero i-focus mo yung tenga mo sa kanila, i-focus mo yung mata mo sa kanila, naku, tuwan-tuwa yan. I-focus mo kay Jesus Christ. No matter what you say, no matter what you do, ignore you. I will focus on Jesus Christ. Whatever it may be that tries to take away our hope, it will not last. It will come to pass. Hope is the deep and the desires of many people today. And Jesus Christ is the personification of hope, our only real hope. Sa book of Habakkuk and in our life, we can find Jesus Christ here, walking through these pages in the prophecy of Habakkuk. He is the one, our hope, who enables us to cling to God's promises. And our hope in God makes us realize that God is always in control. He is the one who helps us see
all those troubles in life. At tandaan ninyo, walang problema na magtatagal. It will all come to pass. Kaya wag na kayo magbabad, wag niyong tambayan yung problema. Pass it by. It will all come to pass. And when you were able to pass it, you were able to go through with it, your day will become brighter and better every day. Huwag aalisin ang hope kay Jesus Christ. Kasi yan na lang ang meron tayo. We don't live in explanation, but we live with the promises of God in our life. Jesus is our hope. He is our only real and lasting hope. My prayer and my desire that as we learn to focus on the Lord, mag-focus lang tayo na yung dadaanan natin ito. When we start our race, focusing on Jesus Christ, yung track natin ito knowing God, trusting God, obeying God, hope in God, the love of God, the grace of God, the mercies of God, the favor of God, the provision of God, and God will never leave you nor forsake you. Yan dapat ang dinadaanan natin. Huwag na tayong dumaan sa lumiko pa sa kaliwa o sa kanan, madistract tayo ng kung anuman, kung sino man sa buhay natin. Let that be a lesson for us today. Yes, we will find troubles. We will find ourselves asking God so many questions. But find time also to realize that God is our hope. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa biyaya ng iyong mga salita sa iyong mga anak. Yes, Lord God. There are times in our life that we ask a lot of questions to you. And there are times, Lord God, we haven't heard an answer from you. Di namin naririnig yung iyong pagsagot. Hindi namin naririnig ang iyong pagtugon, Panginoon. Subalit hindi nawawala ang aming pag-asa. Our hope will never end. Our hope will never diminish. Our hope will always be there. Because we live by your promises. And we don't need an explanation, Lord, because you will not explain those things to us. All we have to do is to know you more. And knowing you more, we'll trust you. We will trust you more, Father God. And the more we trust you, the more we obey. Because we know that at the end of the day, your promises will be fulfilled. And that is our hope in life. Thank you for this morning devotion, family. Salamat, Panginoon. Dahil isa ito, Lord, sa kalakasan na binibigay mo sa akin araw-araw, ang pamilya kong ito sa morning devotion. Salamat, Panginoon, sa mga taong patuloy na nagmamahal sa inyong lingkod. Salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila, ikaw ay mapagmahal, at ang favor mo, Lord God, hindi na uubos. Sa iyo ang papuri at mataas na pagsamba. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. Laging tatandaan ang pag-asa natin na kay Jesus lang. And I want all of us to focus on Jesus alone. Tayo madistract sa gawa ng kaaway. At wag kakalimutan, we are blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord.